O eto na mga kababayan, sinagot na ni VP Inday Sara Duterte ang disbarment case na isinampa ng disbarred the lawyer na si Atty. Larry Gadon aka Ubob. Panoorin po natin ang sagot ni VP Sara Duterte dito mga kababayan. The action of the disbarment case, pinala case yun. Yes, meron akong tatlong disbarment cases. Tatlo? If you can remember, 2011. Oo pala no, yung may sinuntok sa sheriff mga kababayan. May disbarment case ako doon. Tapos, nabasa ko lang ito sa mga sir So Gadon, 2011 pa yung unang disbarment case niya. So mag-antay ka ng another, 13 years, Sa 13 years, Gadon, baka madidesisyon na yung mo, sinampa mong disbarment case kay VP Sara. sa mga Ay, nako. Group chat. So, hindi ko lang alam kung tama. Tapos, isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Oo, yung hukayin niya si Marcos Sr. mga kababayan. Sinampahan pala siya ng disbarment case. And then ngayon, si Gadon. Isang disbarment case sa revenge from The grave. the grave. No? So, Go ahead. But let me clarify kasi dalawa, I've not read or I've not received the complaint. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Basta ang sabi lang ni Gadon mga kababayan, kung hindi daw ito a-actionan ng Korte Suprema, ipapatanggal daw niya ang mga maestrado dyan, ipapa-impeach daw niya isa-isa mga kababayan. Yan ang banta ni Gadon. Sa news reports na lumalabas. Yung isa, binase ko sa announcement ng Supreme Court, and then yung isa, binase ko sa announcement ni Larry Gadon. Thank you. The traitor si Gadon, VP Sara, no? Kasama-sama pa kay Sara dati. Masuot-suot na pa ng Sara All. Sabay-sabay talaga. May kaso pa sa NBI. Kasama din yun, ma'am. Kasama din yung lahat na. Sa Bisaya pa, tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit. Yung tinitira na lang mga kababayan kung ano-anong tinitira. Yan ang sabi ni Sara. May mudaog. Ano ba? So, babanatan natin siya. Lahat ng banat, Tapos, aasa na lang mga kababayan na sa lahat ng mga banat, mayroon talagang tatama. Yan ang point ni Sara. Yan ang ginagawa ng ngag-ngag ngayon. Natin dito kung saan yung tatama. Anak na siya. Ganyan lang yan. Sabi ni Sara. Yesterday you mentioned na isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG, ng PSC sa inyong PSPG. But now that they are totally taking over the place of all yung security sa PSPG. Tinake over na. Paano na yan, no? I'd like to hold comment dyan, ma'am. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Bangag bangag nag-uutos Police na lang. Ngayon, meron na naman daw AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Wala kasi spokesperson si Ngag-Ngag mga kababayan dahil sabi niya mga kababayan, wala akong spokesperson dahil ako mismo ang pagbibigay ng briefing sa inyo. Ako mismo ang sasalita. Tapos hindi mahagilap. Advice ko dito sa mga tao na ito, umupo muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanan. Kanya-kanyang plano kasi yung kanya mga tauhan mga kababayan, mga Ngag-Ngag din. Pag gumaganyan ba ako na aapektuhan yung sound? Hindi. Sige. Okay lang. Good afternoon, VP. Since natanong yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng DND, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. Well, sabi ni Bato mga kababayan, may police blatter si VP Sara Duterte tungkol sa nangyari pagbabanta sa kanila mga kababayan, yung attempt. Yan ang sabi ni Bato, mayroong blatter. Hanapin niyo yung blatter ni Sara, PNP. Pwede lang po ba ito officially? Sa inyo binlatter sa mga pulis. Hindi
Ma'am, nakakahiya Mm. sa buong mundo. Yee, na ang nakakahiya. Philippine National Police natin, Mm. who by the way, has intelligence funds, Oh, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. hindi nga ba alam o talaga Na meron pinagtatakpan? tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Mm. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita Shame. ng ganyan kasi Shame. nagpapakita yan ng incompetence. Talaga. Philippine National Police. Oh, headed by Dapat Marbil. siya, kung ako po ay Presidente, Secretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Mm. Yan ang tanong. Ayaw Ayan ang nila. sagot dapat ng tamang tao. Pagiging tao na tama mag-isip. Yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing wala kaming alam Oh. ng mga threats. Nakakahiya na ang police, ganyan. Oh. So, Tapos si Sarah kanilang pinagbintangan mga kababayan na mentally incapacitated daw. Oh. Smio, si Sarah pa ngayon ang ngagnag. Sabi ng mga bangag, oh. Yan ang reason ni Gadon mga kababayan kung bakit gusto niyang ipa-impeach si Sarah, ipa-disbar. so Oh. ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng Mm. mga pangyayari. Alam niyan Kaya nila, pala, pinagtatakpan lang. Kanya-kanya na ang mga kriminal Oh. dahil walang alam ang kapulisan. Oh. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig Shame, na shame, ang pulis shame. natin ganyan magsalita. Kawawa naman ang mga pulis. Oh, dahil, ano mga kababayan, headed by dogs. Smio. Ladies and gentlemen, last question po. Yes, maybe magandang hapon po, RG from Lisa Monatans. I would just want to ask po, with what is happening, may satellite office po kayo na mga nagsela din po. So dito, ang satellite office na hindi nagsaservisyo sa Zamboanga lang, pati sa Basilan sa Tawi-Tawi. How will you, anong assurance niyo po na tuloy-tuloy yung servisyo with what is happening now? Yes, ma'am. Yes, bago po ma'am. ako sumagot, ma'am, may I just say, I love your color green. Ah? Ano na ito? Color green, si Sarah. Oh, ang sabi ni Kiko Pangilinan, akin yung color na iyan. Oh, sabi ni Matsing mga kababayan. Ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Huwag ka po mag-green. Suspended ka na bukas, ma'am. Oh, dahil color yan ni Sarah daw. Sandali. Okay. Yes. Sabi ni Matsing, akin yan. Ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At in Swerte na taga Zamboanga. ng satellite office lead sa Western Mindanao. Kasi papunta kaming, there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So, 40 minutes papunta, nag-meeting kami. 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So, masaya ako dahil nagawa namin yung in-person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh. At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta na, malaki din kasi itong building na ito, malaki din ang renta dito, ma'am. Ang gagawin namin, lilipat kami sa mas maliit na lugar, mas mababa yung renta. So, napababaan na rin yun namin yung budget na kailangan gamitin. Tapos tutuloy-tuloy lang si Mike na Magtitiis na lang sila mga kababayan sa kaunting budget na ibibigay ng mga buhaya. ang mga downsized na mga project. So, yun ang plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am. Tsaka maghahanap kami ng mas mababang renta. Tapos si Tamba, grabe budget no, ang pera, akala ka sa kanya, Smio. Ma'am, very last question. Hindi pa rin, hindi pa rin umaangat ang ratings. OPP Media po. Baka may sagot po kayo sa sagot ni DA Secretary Q. Laurel tungkol sa 20 pesos bigas na remarks po kay BBM versus BBM. Ano ba sinabi niya? Hmm. Pwede- Kumpletuhin nyo media yung tanong para hindi
Mag-guest si Sara. Anong, Mm. saan ang sinabi ni... This is relayed by the OBP Media po. Yung baka may sagot daw po kayo regarding sa sagot ni PA Secular. Ano nga yung sinabi? Niyo po, first PBBM. anong sinabi niya? Hindi ko alam. Sorry. Tatanungin mo ng hindi nga niya alam anong sinabi. Ikaw lang nakakaalam, Media. Hindi ko alam kasi. Ano sinabi ni... Wala. Ano yan si Sara? Alam niya lahat ng mga pangyayari dyan sa mga bangag. Matalino naman siya, di ba? Iba yung panahon noon na ngayon. Pag-aralan niya muna bago magsalita. Oo, pag-aralan daw ni Sara bago siya magsalita. Si BBM nag-aral bago siya nagsalita ng 20. Pagsabihan mo yung ngag-ngag mo. Okay, yes. Tama naman siya doon. Matalino talaga ako. Oo. Yay! Oo. Palakpakan mga kababayan, mga media na yung kasama niya ha. In fairness mga kababayan, darling of the press si Sara Duterte ng media. Yung mga reporter lang, hindi yung nasa anchor mga kababayan, yung nasa studio talaga dahil twisted na yun eh. Kinukumpasan na yan mga kababayan ng kung may-ari ng istasyon. Hindi naman ako nagyayabang, diba? Kasi siya naman yung nagsabi na matalino ako. So, thank you. Thank you. Secretary Laurel, saying na matalino ako. Finally, meron sa administration na nag-recognize na paano matalino si Inday Sara. Galit na naman si yung mga ngag-ngag yan mga kababayan. Sarcastic yun eh, sinasabi ng sekretary namin. Ang sagot ko doon ay, kung siya yung sumagot, hindi naman siya si President Marcos. Diba? Hindi ko naman sinabihan si Secretary Laurel na, uy, nasaan na yung pangako mo na 20 pesos per kilo na rice? So bakit siya yung sumasagot? Ang pangalan niya ba ngayon ay Ngag-ngag na siguro din. Diba? Tsaka bakit nagtatago yung presidente sa likod ni Secretary Laurel? Secretary Laurel yung nagsabi, hindi naman, diba? Diba? Naalala niyo ba yon? Nakita niyo ba yung video na yon? Nangangampanya pa, diba? Di ba siya yung nagsabi? May evidence ba tayo na si Bongbong Marcos nagsabi nun? 20. Si President Marcos ang nagsabi nun. Tawagin mo ngag-ngag. So, hindi dapat si Secretary Laurel ang sumasagot. Epal! Laurel, epal ka. Thank you for recognizing my intelligence. Smart.